Under po ito. Magandang umaga po, Xander, at lahat po ng ating mga tagapakinig. Opo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa, ma'am. Salamat din po. Opo. Ito hong inyong proposal po, no, yung 52.8 billion pesos na supplemental budget. May ganun ho ba tayo kalaking pondo? Actually, naka-identify na kami ng possible sources of funding, Xander, para sa 52.8 billion pesos na yan. Pwede po nating pagkuhaan, for example, mula sa 70 billion pesos mula sa discontinued flood control projects noong 2025. Pwede rin po dun sa 2.5 billion peso fund para sa agricultural machineries, yung PhilMec na agency. Pwede rin pong kumuha mula sa phased na obligation ng mga large-scale infrastructure projects, no? And then, meron din po kaming na-identify na 17.5 billion pesos fund para sa hosting ng mga ASEAN 2026 summits at meetings. So, pagkatapos ma-rationalize yung mga yon, baka may pwede ka tayong kunin doon. Panlima, syempre, yung paglo-loan and huli, co-financing ng mga local government units natin. So kung isuma natin yan sa ngayon, Xander, umaabot na po siya sa 89 billion pesos plus. So higit pa sa kakailanganing, sobra pa po sa proposed 52.8 billion pesos ko po para sa repatriation and reintegration ng ating mga OFWs, para din sa subsidy natin sa transportation at para sa subsidy din natin sa agricultural. Ang breakdown sa supplemental budget na yan na 52.8 billion, Sander, ay proposed na 12 billion pesos transport subsidy, 2.8 billion pesos agricultural subsidy, at 38 billion pesos dagdag para sa OFW repatriation and reintegration. So, sa pagdedetalye namin ganun, Sander, nakikita ko po na pwede po, may mga pagkukunan po tayo at sobra pa. Opo. Pero nangangailangan po ito ng batas? Actually, depende po saan kukunin, no? Kung kukunin, for example, sa bahagi ng NDRRM funds, sa ilalim ng 2026 national budget, partly, pwede rin siyang mag-finance ng subsidy programs kahit wala pong bagong supplemental budget law. Of course, kulang pa po yung NDRRM funds at ang sadya niyan ay recovery ng mga pamilya natin na apektado ng mga baha at lindol noong 2025. So, para dun sa supplemental budget na patas, ayun, nagsisimula na po akong kausapin yung mga kasama sa House of Representatives, sina Representative Chel, Percy at Dada halimbawa, at yung mga kaalyado nila doon, kasi ang anumang revenue bill kailangan mag-emanate sa House yon. Pero inihahanda na rin ng opisina ko ang pag-file ng counterpart supplemental budget bill at kakausapin na rin yung mga kasamahan ko sa Senado para sa agarang pagdinig at pagpasasana ng supplemental budget bill para ma-roll out na rin yung subsidies ngayong tumataas na rin ang presyo ng mga bilihin. Opo, kasi parang very urgent po ito na very urgent. Opo, kasi umuusad na yung yung sitwasyon na nananawagan, tulungan natin yung ating mga tsuper, magsasaka at mangingisda at OFW sa gitna nitong Middle East crisis na ito. Opo. Isasabay ho ba rito yung pagbibigay po ng emergency power sa Pangulo para tanggalin naman ng excise tax? O kung ito ho yung ating i-approve, parang ito na yung kumbaga ito na yung pinakasolusyon? Well, okay na rin na hakbang yung excise tax reduction, bagamat magiging epektibo yan sa maiksing panahon lamang. Halimbawa, ilang linggo. Kung hahaba, wag naman sana, Xander, pero kung hahaba yung gulo sa Middle East, makakatulong sa ating mga kababayan itong supplemental budget. Kasi hindi maibibigay ng excise tax reduction yung kailangang direktang tulong
sa mga pinaka-vulnerableng sektor. Halimbawa, yung ating informal settlers, yung mga tsuper at iba pang nagtatrabaho sa transport sector, yung mga magsasakat mangingisda at yun ang mga OFW na biglang mapapauwi. Sila po yung pinaka-apektado sa mataas na presyo ng bilihin, pamasahe at kuryente. Yung supplemental budget po ay makapagbibigay sa gobyerno ng paraan, tulungan ang mga Pilipino kahit pa, wag naman sana ulit, pero kahit pa kumalat ang Middle East conflict o kahit pa tumagal yan. Opo. Sa ibang paksa po, Senator, ito yung birth certificate ni Alice Guo 2.0, si Joseph C. Parang kayo po ay dismayado dun ho sa PSA. Opo, kasi Sander, sinabi nila sa komite namin, Subcommittee on Justice, nung Disyembre pa, na may may red flags na fraudulently obtained yung birth certificate ni Joseph C. At nag-commit sila nung Disyembre na irerekomenda nila, last year, na i-cancel na yan. Nung nag-follow up kami nung Pebrero, last month pa, nalaman namin na hindi pa nila ginagawa yung rekomendasyong iyan sa Office of the Solicitor General. And finally, nirekomenda lang nila nitong buwan mismo ng Marso. Kaya talagang nakakadismaya kasi kung Alice Guo 2.0 na siya, kumbaga hindi na bagong klaseng kasong iyan, at urgent, hindi na bago, dati ng modus operandi, style bulok, bakit naman inabot ng 1/4 of a year bago nila gawin yung sinabi nilang gagawin nila? Parang natutulog sa pansitan. Ganun. Pag ang isang importanteng ahensya natin, tulad ng Philippine Statistics Authority, ay matutulog sa pansitan, kalaunan, yung buong bansa natin ang mahuhuling natutulog sa pansitan habang ang mga tao na may masasamang balak sa ating bansa ay imagine nakakakuha ng Filipino birth certificate at citizenship at napapakinabangan lahat ng mga karapatan at pribilehiyo na dapat lamang sa mga Pilipino. Opo, habang tayong mga totoong Pilipino na halimbawa po ay mali lang yung spelling, etc., mali yung petsa, ang hirap-hirap pong kumuha. Correct, mahirap i-correct, mahirap mapakinabangan yung mga karapatan na konektado sa dokumentong iyan. At saka si Joseph C. may anggulong espionage pa na iniimbestiga pa. So paano naman na yung ganyang mga tao na may masamang ganyang balak sa ating bansa ay parang nabibigyan ng red carpet kasi eto, Filipino citizenship pa, Filipino birth certificate. Diba? Mali naman yon. At urgent matter yan. Opo. Pagka naririnig ko yung China, pumapasok din ho sa atin yung dynasty. Opo. Oo nga, no? Opo, at ngayon po ay anniversary rin po ng pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka meron ho kayong reflection dito, ma'am. Well, talagang all eyes ang bansa natin dun sa prosesong nagaganap sa International Criminal Court. Lalo na para sa mga pamilyang nabalo at naulila ng extrajudicial killings. Kaya talagang ang pagdasal na darating mas maaga, hari nawa, kaysa sa mas matagal pa ang umaga ng buong katotohanan at malawak na hustisya para sa mga pamilyang ito. At para naman sa ating bansa at partikular sa ating gobyerno, yung leksyon na kailangan accountable, lalo na para sa paglabag ng karapatan ng ating mga kababayan. Accountable sa pagbigay ng proteksyon at kaligtasan sa ating lipunan sa tamang paraan. At nang hindi na maulit muli ang ganyang kadilim na kasaysayan ng malawakang pagpatay di umano sa ilalim ng isang war on drugs. Opo. At yung estado ho ng anti-political dynasty bill sa Senate po, ano na ho ang status nito? Kasi sa Congress, ma'am, napepekean ho ang Makabayan Block dun sa pinopropose po ng House Speaker. Well, nabalitaan ko rin yung mga kasama ko sa Partidong Akbayan at kung di ako nagkakamali, si Rep Kakabagao ng Dinagat Islands, maglulunsad sila, balita ko, ng isang kampanya para
palakasin yung House version ng anti-political dynasty bill. Dito naman po sa Senado, nasa period of interpellation pa rin. Nagkaroon ng panlimang interpellation kagabi. Maganda, no? Yung kay interpellation ni Senator Sherwin na talagang matingkad sa kanya yung pagpapalakas ng ating mga institusyon sa politika at paggogobyerno sa pamamagitan din itong anti-political dynasty bill. So, ngayong araw, Xander, may 5 pa po akong kasama na nakalistang mag-interpellate. So, nagko-communicate po ako sa kanila na actually pinapakita ko na sa kanila yung individual amendments na i-introduce ko pagdating sa period of amendments para kung natutugunan na ng ang mga concerns nila na mga amyendang ito, baka pwede na rin kaming umabot sa period of amendments mamaya at hari nawa maaprubahan on second reading. Para sa susunod na Miyerkules, bago mag-adjourn sine die ang sesyong ito, ma-approve na rin namin on third and final reading ang Senate version ng anti-political dynasty bill. Kasi balita ko, Xander, balak din daw ng House ma-approve on third and final reading ang version nila. So sana magkasabay po kami, 2 houses, para makapasok na po kami sa bicameral conference committee meeting. Opo, and doon magko-consolidate. Yes, magko-consolidate po kami. Hari nawa makapagpanday kami ng bicam version. Hari nawa ma-ratify yon ng aming 2 houses separately at para mapadala na sa presidente para sa kanyang pirma. Opo. Senator, panghuli na lamang po. Kayo po ang nag-sponsor po nung National Autism Care Support and Inclusion Act. Ano po ito? Opo. Ito po yung batas para sa wakas magkaroon ng programa ang Departments of Health, Education, Social Welfare and Development, Labor and Employment at iba pa para sa pag-diagnose, health intervention at social protection sa ating mga kababayang nasa autism spectrum disorder o mga persons with autism. So, masayang kaganapan po ito sa Senado nitong linggo and umaasa ako na muli in partnership sa House at sa pagpirma kalaunan ng Presidente na maging batas ito at ito ay matagal nang ina-advocate at sinusulong ng mga persons with autism at kanilang mga pamilya, pati iba't iba pang mga advocates na kaalyado nila. Opo. Kasama ho ba rito, although sa magiging IRR pa yun no, sa hinaharap, yung libre hong check-up para po sa mga may autism? Ang kasama po dito ay mas malawak na pag-offer ng PhilHealth ng benefit packages para sa persons with autism at pagtaas din ng halaga ng coverage na ibibigay para sa kanila. Opo. And with that, maraming salamat po, Deputy Majority Leader. Walang anuman po. Opo, Senator Risa Hontiveros. Thank you so much po, ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Senator Risa Hontiveros at tayo po ay napaunlakan